Hello everyone, kamusta po kayong lahat dyan? Happy Monday po mga kasari for today's video. Meron po tayo napakaganda talagang pag-uusapan for today. So ang title ng ating pag-uusapan ay wag na wag mong gawin ito para hindi maglalaho ang iyong customer. O diba? Shock na shock. Maglalaho pa talaga. Yes, mga kasari, hindi po ako nagsisinungaling. Experience ko ito. Talagang maglalaho ang inyong mga customer kapag ito ay ginawa mong ugali sa iyong tindahan. Pero bago yan mga kasari, huwag po kalimutang i-like kung magustuhan ang ating video for today. And of course, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe mga kasari kasi meron akong mga upload dito na makakatulong sa inyong tindahan kung ikaw ay baguhan or intermediate ka na bilang isang sari-sari store owner, may matutunan ka pa rin kasari, dagdag kaalaman mo sa iyong pagtitindahan. Eto na mga kasari for today's video. Eto, naisip kong i-share sa inyo kasi naglaho yung customer ko. Dalawa na ang customer ko na naglalaho dito sa aking tindahan na hindi ko na sila nakikita. Kaya ang title natin ay maglaho talagang customer mo kapag ganito ang ugali mo sa tindahan mo. Unang-una, mga kasari, huwag kang masyadong mabait. Ayan. Kasi kung mabait ka, sabi nga ng commenter ko before doon sa aking vlog, na kapag mabait ka raw, inaabuso ka. Tama yan mga kasari. Kasi ako, talagang namang close ako sa aking mga customer. Lagi ako nakasmile. So, hindi murang-murang smile ko sa mga customer ko, piso lang. Maganda na ang aking ngiti mga kasari. Alam niyo naman, ang ating tindahan ay piso-piso lang ang kinikita natin. Pero, kung ang tindahan mo naman ay lagi mong pinapahiram ang iyong mga stock sa customer, ibig sabihin, pinapautang mo na hindi mo naman sigurado na si customer ay magbabayad. Talaga namang malulugi ang iyong sari-sari store. Marami ng mga nagbablog tungkol dito na kapag nagpapautang ka, ay malulugi talaga ang tindahan. Isa yan sa mga rason, lalo na kapag baguhan ka pala. Pero ito mga kasari, ang aking vlog for today ay talagang bukod sa malulugi ka na, mawawalan ka pa ng customer. Kasi maglalaho na sila, hindi mo na makikita. Unang-una yan, ang ginagawa nila niyan is consistent pa silang pabalik-balik sa tindahan mo. Bibili, order sa'yo, bibili ng mga inumin, mga tanduay, lalo na kapag lalaki mga kasari. Wag na wag talaga natin pautangin sa ating tindahan. Maliban lang yung mga nanay na merong mga dahilan na kesyo nawala ng kapos ng budget, kulang ng ganito, walang pang bili ng ganito, ayun, nagkakasakit ang pamilya. Kaya yan, meron tayong mga pwede natin pautangin yun kasi may mga rason. Pero kapag kalalaki po ang customer natin at una ay bibili-bili mo na siya, lalo na mga sigarilyo, mga alak, mga tanduay, ganyan. Pero kapag tumagal mga kasari, hindi pala maganda. Kapag pinautang mo o pinahiram mo, kasi ang term niya is pwede pahiram madam ng isang lapad na tanduay na dark. Ayun. Pahiram, ibig sabihin, pautang. Ayun. So, umutang nga. Ako naman is lagi siyang nandito kaya pinapahiram ko ng isang lapad na senior. Diyos ko Lord, hindi mo na makita ang customer na yan. Hindi na siya dito bumibili, hindi na rin siya dito dumadaan. Biglang naglaho, mga kasari, ang customer ko na yun. Diba? So, ang ating tindahan, mga kasari, nalulugi dahil kung hindi natin siya pinapautang, malamang sa malamang, bibili at bibili pa palagi siya sa ating tindahan. Pupunta pa dito, bibili ng sigarilyo, minsan bibili ng bigas, bibili ng alak natin, minsan bibili pa siya ng mga kape. Ayun, nawawala yun kasi nga pinapautang natin. Kaya mas maganda talaga mga kasari na hindi na lang po tayo magpapautang talaga. Kahit na lagi silang paulit-ulit o pabalik-balik na bibili sa tindahan natin. Mas maganda pa nga kasari, paulit-ulit at pabalik-balik sila. Pero kapag pinautang mo na, ay talagang kahit anino mga kasari, hindi mo na talaga makikita sa tindahan mo. Diba? At saka ang iba kasi mga kasari, ito talaga, 90% kapag papautangin mo talaga, lalo na kung papautang mo yung alak, maalala man nila yan na may utang sila sa tindahan mo, kaya hindi na sila talaga dadaan sa tindahan mo. Doon sila sa kabilang tindahan bibili o doon sila sa kabilang kalye dadaan. Hindi dadaan sa harap mo, di ba? Kasi syempre takot baka tawagin mo na, uy, mahiram ka pa dito, hindi ka pa nakapagbayad, sa iba ka na bumili. O, diba?
So yun mga kasari ang aking share for today's video. Hindi talaga dapat tayo magpapahiram ng ating mga stocks sa ating mga customer, lalo na kung ito ay lalaki, manginginom, 'di ba? So kahit na sabihin natin na nahihiya tayong humindi sa customer natin, tayong mga sari-sari store owner, lakasan natin ang loob natin na magsabi ng hindi pwede sa ating mga customer. Kasi nga naman mga kasari, ang ating tindahan, lalo na kung minsan tagtumal, konti lang ang bintahan natin. Natural, atin pa yung ipapaikot ang ating tindahan. So kung uutangin nila, wala na tayong papaikot. Diba? So, hindi baling walang bibili sa alak mo, hindi naman yan masisira. Kesa naman uutangin mo, dinala lang yung puhunan mo, pati tubo mo, dinala na rin. Naglaho na rin. Hindi mo na rin makikita ang customer na yun. Hindi ka nakikita sa kanya kasi hindi nabibili dahil hindi mo na siya masisilayan sa harap ng tindahan. So, yun lang po ang aking share for today's video. Naalala ko lang po kasi medyo matagal tayong hindi nag-share. Pero ngayon mga kasari, so far ang ating tindahan ay okay sa all right. Kahit nasabihin natin na medyo tagtumal, medyo lumipas-lipas na mga kasari kasi malapit na ang pasukan, medyo okay na ang puntahan sa ating tindahan. At saka mas maganda na rin magbantay dahil hindi naman masyadong mainit. So, wala na tayong chance na talagang magsarado kasi maganda ang panahon, hindi mainit. Kaya tuloy-tuloy ang bukas ng ating tindahan at kahit papano, meron naman tayong mga customer na bumibili pa rin dito sa ating tindahan. Kapag mag-diskarte ka, tamang kaalaman lang sa pagtitindahan, alam ko, tayong lahat na mga sari-sari store owner dyan, kahit konti pa lang yung stocks mo, konti pa lang yung inumpisahan mong tindahan, basta marunong ka lang mga kasari mag-rolling, at bear in mind mga kasari, ito yung tip ko sa inyo, lalo na kung baguhan ka pa lang, o kahit intermediate, o kahit matagal ka na, mas maganda talaga, walang utang mga kasari. Kasi kung may utang, hindi natin mairo-rolling, kasi hindi natin alam kung kailan tayo babayaran. Iba pa nga, hindi natin makikita ang customer na yan. Kaya yan mga kasari, aking tip for today's video, bawal sana ang utang sa ating mga sari-sari store. Yan lang po ang aking share for today's video. So, thank you so much for watching. And sa lahat ng mga nag-subscribe, maraming salamat sa inyo. Mega love shout out. And God bless po sa ating lahat. Happy selling mga kasari.